na kami. So mula dun sa bus station, dumaan tayo dito sa may Santa Mesa. Tapos ang pasok natin sa may Mandaluyong na siyempre. So si Joel, nauna na dahil ang ruta niya pa uwi pa Marikina. So ayan, medyo traffic na yun. So dito kami maghihiwalay ni Miko. Miko, didiretso na. Tapos tayo kakanan. Lagi tatandaan, ride safe and ride on. Maraming salamat. Ingat. Game on, ride on. Magandang araw sa lahat para sa isang magandang ruta na ating tatahakin ngayong araw. So ngayon ay ating unang araw sa ating multi-day ride. So multi-day ride natin patungong norte. So kasama natin si Miko at si Joel. Currently meron na tayong 26 kilometers na nako-cover. 4 days na padyakan ang ating gagawin simula ngayong araw, Miyerkules, April 10. So ang ruta natin Pagudpud, Ilocos. Ayun, so currently nandito na tayo sa may Bukawi, Bulacan. So temperature currently 39.1. So naglalaro yung temperature ng 38, 39. Kanina almost 40 na. So ito na, nagsisimula nung uminit. Kasi pag ganito kainit, mas mabilis mapagod sa malas pa. So ulit yung tirik ng araw, tapat na tapat sa mukha natin. Yun, so moving na ulit kami. So nag quick bites lang kami sa hydrate sa may 7-Eleven. So unfortunately natumba yung bike ko. So ito yung nangyari. So ginawa ko lang, bumili ako ng masking tape tapos binalutan ko na lang. Okay, Pampanga bound na tayo. Kakalampas lang natin sa arko ng Pampanga. So ang plano natin ngayon, sa may La Union tayo ihito for overnight. Pero kung masyado na tayong gagabihin, maghahanap tayo ng resort na pwede nating matuluyan mamayang gabi. So kung mapag-decidean na wag na muna nating ituloy, masyado na malalim yung gabi, so doon tayo hihinto. Welcome to City of San Fernando, home of the giant lanterns. Time check, 6:02 PM. So marimla na, manyaman ang bike, yan ang mapali. So usapan namin, sa may Tarlac na kami mag-dinner. Tapos doon na kami mag-decide kung ano na yung next step namin para ngayong umaga. Para ngayong araw. Yun, so exact 7 PM nandito na tayo sa may Angeles City, Pampanga. So humito lang kami sa over. Medyo yung mga nararamdaman na kami sa mga puwet namin, kaya pahinga muna. So moving na kami. So usapan na namin, diretso na namin yung padjak namin hanggang La Union. Pero kakain muna kami sa may Tarlac City para makapagpahinga ulit. Tapos after nun, dire-diretso na hanggang padjakan hanggang umabot tayo ng La Union. Comban Bridge. Yun, so pahinga muna kami.
Tapos dahil gabi na at mga inaantok, so kami ay magkakape muna dito. Ayan, so currently dito kami sa may McDo, sa may Kapas. So nag-usap-usap na kami tatlo. So stopover na kami dito sa may Corona Tarlac, nasa 27 kilometers away pa. So dun na kami mag-overnight para makapagpahinga. Tapos bukas agahan na lang namin yung ride out namin para mas marami kami maka-over na distance. Yun, so nafta muna yung ride natin for this day. So may nakitang Hotel Simico, North Star Hotel. So malapit lang dun sa pinagkainan natin sa McDo. So para makapagpahinga na tayo para bukas mas marami o mas mahaba yung maka-over natin na distance. Hopefully, sana magising tayo na maaga. Yun, so ride out na. Start na ng ating second day papuntang La Union. So target muna natin for this day La Union. So approximately 160 kilometers yung papadyakan natin. So wala rin kasi kaming matinong tulog. So ang plano, so doon muna tayo magpapahinga ng solid sa may La Union. Tapos bukas na tayo rarat-rat hanggang Lawag, nasa 200 kilometers. Welcome to Paniki, Tarlac. Puro halaman, kaya hindi tayo masyado naarawan. Problema lang natin lakas ng hangin, hindi mo alam saan nagagaling yung hangin eh. Kanina sa kanan natin, tapos ngayon nasa harap naman. So after 40 kilometers cover natin, so stopover muna kami sa may Voyagers Cafe. So pahinga muna, tapos kape konti para makapagpahinga kasi mainit na din. Alright, so moving na kami. So after 20 minutes nung pahinga namin, tuloy na tayo sa padyakan. So mayroon pa tayong 120 kilometers hanggang umabot tayo sa may San Juan, La Union. So nagsisimula na rin uminit. So ewan namin kung ano mangyayari, kasi pag lalong lumala yung init, expect na natin na may hintuting kami. Okay, kakapasok lang natin dito sa may Rosales, Pangasinan. Doon, kakapasok lang natin ng Villasis. So ito ang vegetable bowl ng Pangasinan. Wala na uminit. Wala, 41 na. Time check, 11:20 na umaga. Pero yung init 41. Solid na yung init. 43.1. Mataas pa yung init. So pa-order muna kami sa may init na sabaw at dinakdakan. You know, hi! Ride out na tayo. So meron pa tayong 90 kilometers hanggang umabot tayo sa may La Union. At least kahit pa paano nakapag-recharge tayo, nakapagpahinga, nakapagpa-cool down. So pagdating natin ng Rosario, so may mga ahon tayong susuungin. So sana pagdating sa mga ahon hindi ko nang kainin. Let's go! Lupit mo, Rosario. Grabe yung tinatahak natin Lazada. Merong 1-2% gradient na mahaba. Tapos init na 43. Tapos yung hangin mainit din. Solid. Sobrang mahirap. 62 km pa, La Union. Malayo-layo pa.
Dito tayo sa may arko ng Agoo. Tapos po tayo 50 kilometers. Umabot tayo sa may San Juan, La Union. So malayo-layo pa yung papadyakan natin. So usapan namin, pagdating namin ng Agoo, kakape muna kami. Mapababa muna kami ng laspag namin kasi mas masakit na rin yung mga pit namin. Mas grabe yung headwind. Time check 4:49 PM. So nandito tayo sa may Agoo, La Union. Hanap lang kami na pwede namin mapagkapehan para makapagpahinga din, you know. So moving na ulit tayo. So at least nakapagpahinga tayo, nakapag-relax dun sa may Cafe Malaya. So maraming salamat sa Cafe Malaya kasi kahit pa paano quick pahinga tayo. So meron pa tayong 45 kilometers tatahakin hanggang umabot tayo sa may San Juan, La Union. Baka dumating na tayo doon ng mga 8:30 to 9 PM. So medyo mga alas pag pa rin kami dahil dun sa mga ahon, tapos headwind, saka sobrang init sa may Pangasinan. Bukas mas mabigat na padyakan yung gagawin natin. Yun, sa kakalambas lang natin sa arko ng Bawang, La Union. So tira, last 20 kilometers hanggang umabot tayo sa San Juan, La Union. Gaya na. Yun. So nandito tayo sa Chilin na resort. So dito tayo mag-overnight. Kwarto is 2,500 pesos. So good for 3. Tapos meron na siyang free breakfast para bukas. So actually medyo nag-hesitant lang kami kasi yung mga bikes namin iwan sa labas. So may in-offer naman silang stock room. So malaki naman pero sabi naman nila safe. So iwan na lang namin yung mga bikes sa tapat ng room namin. Day 3 ating multi-day ride. So plan for today is vegan na lang. Vegan. So inisip namin kung aabot kami ng Lawag, pero pinaka safe namin is vegan kasi for sure gagabihin na naman kami. Ang hirap dumistansya ngayon. Ang hirap dumistansya. Sobrang init, saka lakas ng headwind. So ito na, paalis na kami. So medyo late din yung preparations namin bago umalis. So it's already 8:23 AM. So mali papatsyakan natin yung araw. Tapos medyo mainit na din. So currently natahak namin itong kalsada papunta ng man-made forest. So hindi ko alam kung ano yung eksaktong lugar to, pero parte pa rin to ng La Union. So ang parte na to ng La Union ay Balaoan. 20 kilometers na kami. Tapos may nakita kaming kapihan, kaya huminto kami. So ride out na tayo. Ito na, approaching na tayo dito sa man-made forest. Grabe, solid. Ang ganda. Sarap magbag dito, no? Yun, so kakalabas lang namin dito sa may man-made forest. Grabe, solid, ang ganda. Solid na solid. Almost 9 kilometers. Punta naman tayo dito sa may Watchtower o yung Baluarte. Tapos 25 kilometers sa Arco ng Ilocos Sur. Yan, so malapit na tayo dito sa may Baluarte, yung Watchtower.
Time check, 11:23 ng umaga. So medyo mainit na, 44 na yung temperature natin ngayon. Pero malapit na rin naman tayo sa may Arco na Ilocos Sur. So 10 kilometers na lang, nandun na tayo sa mismong Arco. Sa Tagudin. So ito, nag-picture taking lang kami dito sa may Arco. Tapos ito na, lalapit na kami. Kasi grabe yung init. Solid yung init. Malayo-layo pa yung papadyakan natin. So yan, 7-Eleven muna kami. Pa-cool down, rehydrate. So medyo mainit din eh. So usapan namin, rehydrate lang, tapos padyak na ulit. Doon na kami hanap ng mga kainan para at least may ma-cover pa rin ng konting distance. Yun, malapit na tayo sa destination natin, Vigan. Meron pa tayong 80 kilometers. Santa Cruz Art. Ang init, grabe. 43. Yun, ride out na kami. Saktong 3 PM kami umadyak after namin kumain. Medyo matagal din yung naging tambay namin. Halos isa't kalahating oras din kami nagpahinga doon. So meron pa tayong 75 kilometers hanggang sa destination natin sa Vigan. Coaching Condon City. Sa may Bukong Bridge. Mapahit na trip oh. Lumiko lang kami ng konti. So out of way tong dinaanan natin. So plano lang kasi natin puntahan itong Santa Maria Church. Lapit lang naman, 750 meters bago tayo dumiretso sa papasok ng Vigan. Pero ahon kasi ito eh. Nakakapagod. Simbahan. Tapos ang ganda sa loob, nakaka-relax. Tapos ito lang tower bell, medyo nakatagilid ng konti. Okay, moving na tayo. So meron pa tayo 35 kilometers away from Vigan City. Medyo malayo-layo pa yung papadyakan natin. Tapos yung mga malulupitang ahon pa tayong babadkasin doon. Tapos expect na natin yung mga headwind pagdating natin doon. Dito tayo sa Narvacan. Oo, inom lang kami na medyo malawig sa may 7-Eleven. Unfortunately walang malamig na tubig kasi sira yung mga chillers nila. Kaya nag-taste muna kami sa mga flavored water. So meron pa tayong 29 kilometers. So gabi na. So ready 6:13 PM. So expect na natin bago mag 8 doon pa tayo makakarating. Go!
Palay. Kala ko kinakausap mo. Yun, so kakadating lang natin dito sa Arco ng vegan. So plano namin, maghahanap muna kami ng tutuluyan ngayong gabi. Tapos dinner, kumaya pag-uusapan kung ano yung magiging plano para bukas. Stay, 4th floor yung aming room. Sa paling sa ahon. Sa paling sa hagdan. So ayan, ito yung tsura ng vegan sa gabi. So 10:34 ito ng gabi. Wala ng tao, yung mga kainan sarado na. So, dito sa Heritage Province medyo marami pa naman tao. Picture lang ko siya tapos nakalimutan yung mukha ni Billy. Vegan ng jacket. Sorry. sorry. Okay, so first day ng ating bike touring ride. Ito, nakapag-set up na. Si Joel nakapag-set up na. Sabihin ko na lang. So medyo marami din kasi kaming load sa mga bikes namin. Kaya medyo natatagal kami sa pag-set up. Tapos, pa nga nagsisimula yung ride namin. Sobrang pawisan na kami. So, goal namin for today, hopefully kayanin kung aabot tayo hanggang Pagudpod for this day. So, kung hindi kakayanin, baka hanggang Lawag lang muna tayo for the day. Pero, try nating pukpukin hanggang Pagudpod. Yun, moving na! So, medyo late na naman tayo nag-start ng ride ngayon. Eksakto 9 AM, start ng ride out natin. Yun, so oras natin 10:55 ng umaga. Pero kung nakita nyo, sobrang init. Yung mga pinagtaniman ng mga mais dito, grabe. Ito yung tuyot na. So, current temperature natin 42 degrees Celsius. So sobrang init. Wala pa tanghali pero solid na init. Garlic Center of the North. Okay, approaching tayo Arco ng Ilocos Norte. Yee! May kagat labi pa. Pero nakapagdikit din tayong sticker. Okay, moving na kami ni Joel. Iniwan muna namin si Miko dun sa may Arco. Nagkaroon kasi ng problema. Naputol yung isang rayos nung gulong niya sa likod. Kaya hindi pwedeng banatan kasi gumigewang na rin yung gulong niya. So for safety, magbabas na lang muna siya hanggang Lawag. Tapos doon na namin siya imimit. Doon, kakalampas lang natin doon sa Arco ng Badok. Kalaban na naman natin. Hangin. Lakas ng headwind. Grabe. Yun, so moving na kami. So kakatapos hindi naman namin kumain. Then umalis kami dun sa pinagkainan namin. Saktong alas 2 ng hapon. Yun, so daan muna tayo ng Poway Church. Okay, welcome to Poway. So, halos nasa harap na natin. So, Poway Central Elementary School. Tapos kaliwa. Baka hindi.
So yun, kakaalis lang natin sa may Paway Church. So ang destination na natin, punta tayo ng Lawag. Oh, thank you Lord, 500 kilometers. God bless. Safe journey. Thank you Lord. Thank you, thank you. Yan na, Batak, San Nicolas boundary. Tayo sa San Nicolas. Binabanatan na naman kami ng headwind. Saka ng init na sigit ng araw. Nasa kabilang side. Ang sakit sa balat. Yun, so kitain natin si Miko dun sa may bike shop dito sa may San Nicolas. So malapit na rin naman tayo, 6.8 kilometers mula dito hanggang dun sa bike shop na napuntahan niya. Kasama na ulit natin si Miko. Kompleto na ulit tayong tatlo. So meron pa tayong 75 kilometers hanggang umabot tayo sa may Pagudpud. Yung kakapasok lang natin sa may Pasukin. Moving na tayo. So nagkape lang tayo saglit, pampawala ng antok. Kaso ano nangyari? Lalo tayo inantok. So hindi kasi natin lasahan yung lasa ng kape dun sa pinagkapehan natin. Meron pa tayong 50 kilometers na papadyakan hanggang umabot tayo ng Pagudpud. Ang dilim. Walang ilaw yung kalsada. Nagkaroon din ng liwanag sa wakas. So yan, nandito tayo sa may Caruan Bridge. Wala na namang ilaw. Amoy na yung yung dagat. Umaahon sa madilim. Grabe yung dilim. Tapos mo kumain. Ahon. Bakit ito lahat? Pinakamatay sa lahat Oo nga eh. Kakahingal. 10%. So yun, malapit na kami dito sa town proper ng Burgos. So approximately 3 kilometers. So oras natin 9:50 PM. Grabe, ginabi na naman tayo. Ito na, nasa huling bayan na tayo, Banggi. Hello. Nasa Siena po tayo ngayon. Maahon, Siena. Yun o, approaching tayo Pagudpud Arc. Yun, saktong 11:50 PM nakarating kami dito sa Pagudpud Arc. So konti na lang, haabot na tayo dun sa bayan mismo. Approximately 3 to 4 kilometers. Napasahanap lang tayo ng transient para makapagpahinga, para bukas sa may Patapat Bridge tayo bukas. Hindi pa pala tapos yung paghihirap natin. May ahon pa oh. Kabidyo ka. Sige, kabidyo ka. So nandito na tayo sa transient. Tour lang namin kayo dito sa napaka-astig na transient. Room rates 1.5. Diba? Dalawang king size bed. Tapos yun yung mga bike namin. Siyang kasya. Kasyang maluwag pa. Pwede pa CR. Ito natin yung CR. May bathtub po. May hatuwa ko na. Solid. Oh, may ref pa.
Solid. Sulit yung 1.5 dito. Dito rin kami tumuloy nung last time eh. Kaya ito rin yung sinadjust ko. Kasi nga, sulit to. Good morning. So, ito na ang huling araw natin dito sa may Pagudpod. So, una natin ginawa, syempre, nag-preserve muna tayo ng ticket sa bus. So, last trip natin ang nakuha natin is 7 PM. So, meron pa tayong oras para makagala-gala. So, plano natin for today, ikot tayo sa may Patapat Bridge, sa Patapat Viaduct. At plano natin manood ng sunset. Sana umabot tayo. So plano namin 6 PM dapat nandun tayo sa bus station para at least makapag-ayos pa tayo ng mga bikes natin. Solid. Ang ganda ng view. So na, on the way na tayo sa may Patapat Viaduct. So sisimulan na rin tayo mga ahon. So ang segment nito ay parang ahon ng Antipolo. Nahaluan na ng industrial, kaya ang init. Ang kulit ng mga kalsada dito. Akala mo palusong, pero umaahon ka pa din ng 4%. Grabe. Solid na view. Sarap. Sana masubukan nyo to. Solid. Solid man. Solid man. Pabalik na kami ng Tansen para makapag-ready na din kami ng mga naiwan namin gamit kasi ang checkout natin ay alas 2 ng hapon para at least makapagpahinga pa mamaya konting tambay bago tayo lumarga pabalik na Manila
Okay, so tapos na tayo dito sa may Pagudpud Patapat Viaduct. So balik tayo na transient. So lahat nung nilusong natin kanina eto na, aahuin na natin. Medyo malayo-layo at mahaba-haba yung mga lusong na ginawa natin kanina. Naaahunin naman natin yung pabalik. Pero kahit ganon, sobrang solid pa rin yung mga view. 8% saka 43 na init. Grabe, wala mo lang kahangin-hangin. Matapat ka pa, grabe init. Sobrang solid init. Grabe init. Sarap mag-bike. Meron pa tayo 8 kilometers na aahunin hanggang dun sa may transient. So malayo-layo pa, mainit-init pa. Pinili ang camera footage kaysa sa gearing. 9%? Yun, sa wakas nandito na tayo sa transient. Makakapagpahinga na rin tayo. So yun, kakatapos lang natin mag check out dun sa ating transient. So since 7 PM pa yung biyahe natin pa uwi. So tambay, lunch, tapos natin ng oras hanggang umabot tayo sa last trip natin na 7 PM pabalik na Manila. So yan, currently nandito tayo sa may Calle 11. So ito yung mga bikes natin. So dito muna tayo tatambay. Tapos try natin mamaya magpunta dun sa may bandang dagat. Tapos kain muna tayo. Lalo pag hindi ka tayo bike. Promotional bedjo, sabi niya. Bakla ako yung kita papatuloy. Yun, kompleto din pagkain. So wakas sa tagal natin pumapadyak dito sa Ilocos, umabot din tayo ng sunset. Ayun na, tapos na tayo manood ng sunset. So matatapos na rin yung ride natin dahil didiretso na tayo sa bus station. Nakakalungkot, tagal natin pinaghirapan pero grabe, nakakamiss tsaka nakakalungkot na tapos na yung ride natin. Gano, totoo na talaga, uwi na tayo. So yun, next stopover lang yung bus. So nagsibilihan na rin kami ng makakain dahil ito na yung last stopover ng bus, tapos dire-diretso na Manila. So sa lahat ng biyahe natin, ngayon lang din tayo kakain ng panada. Wala, pinaka-hassle na part. After 12 hours and 30 minutes na biyahe, so ito na, makarating tayo na Manila. Tapos
salamat. Ingat.